Yun. So, kumusta mga kaibigan, no? Welcome back po sa ating YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So, usapang printhead tayo mga kaibigan. Pag-uusapan lang natin kung ano-ano nga ba yung iba't ibang mga signs na pwede nating ma-encounter kapag meron ng problema or dead na yung ating printhead. Okay. So, dealing with printhead, no? Pinaka-common na issue dyan mga kaibigan is no printout, poor print quality issue, no colors, no black, no? O yung mga problemang yon kapag ka nagpiprint tayo, kapag ka pangit yung print quality, may grid lines or whatsoever, we are dealing with printhead sa mga ganong issues mga kaibigan. Okay? Printhead issues or printhead problem is a very broad topic, no? Pero meron lang ilang mga signs na kailangan natin malaman para makapag-let go tayo, either buy a new new printer, or buy a new printhead para sa ating printer. Marami kasi mga causes mga kaibigan. And today, we'll just proceed with some of the signs. Okay, number one, syempre, katulad na nasabi natin kanina, poor print quality, either pangit yung output ng ating printout, no? Pwede rin namang walang black, pwede rin namang walang color, walang lumalabas na kulay. Or pwede rin naman sa mga specific colors, for example sa black, yellow, magenta, cyan, merong lamat kapag ka nagpiprint tayo using those specific colors, no? Sa printhead, yung problema natin dyan mga kaibigan. Okay, number one symptom mga kaibigan is poor print quality. Na kahit nag-head cleaning tayo ng ilang beses, na kahit power cleaning tayo ng ilang beses, still hindi pa rin naaayos yung print quality ng ating printer. Okay? Kung wala pa rin doon, may problema dyan. And ang susunod na magiging cure kasi doon mga kaibigan after power cleaning, pero wala pa rin, pangit pa rin yung print quality, is to check kung meron bang laman ang ink damper. Ito yung ink damper natin mga kaibigan. Yan. Huwag kayong magpapadala sa kung ano yung meron. For example, punong-puno naman sa may ink tank, pero bakit pangit pa rin yung print quality? Hindi lang po yun, mga kaibigan. Meron din po tayong ink damper. Nasa loob to mismo ng printer na connected to sa ating, parang ito yung magiging stopper niya, no, ng ink para hindi, syempre, pa-diretso, no? From tank, hose, tapos itong damper, and then connected to sa ating printhead. Meron kasing 4 na slots yan, mga kaibigan. Ito yan. Common. Meron din namang mga monochrome, no? Meron din namang 6 colors, at itong pinaka-common na ginagamit natin na printhead, no? 4 colors: black, yellow, magenta, and cyan. Okay. Kahit na merong laman sa tank, kung walang laman dito, problema pa rin 'yon. So, kailangan yan i-pump out hanggang sa mapuno. Dapat puno lang lagi dito. Okay? Para mapaganda yung daloy ng hangin or daloy ng ink. Alright? So, ito. Kailangan mapuno yan. Ngayon, after that process, mapuno na yan, wala pa rin, proceed na tayo sa mismong printhead. Dito tayo magpe-perform na ng printhead declogging. Printhead declogging means, ipapump out natin to, yung 4 na kulay. Meron dapat tayong syringe at hose. Lalagay dyan, pump out. Siyempre, gagamit tayo ng cleaning solution. Okay. Ngayon, ang signs na pwede natin ma-encounter dyan mga kaibigan is, pwedeng walang lumalabas. For example, matigas na, super barado na yan mga kaibigan. Pwede rin naman mga kaibigan, hindi na ganun kaganda ang daloy. For example, pag pinump out kasi natin yan, as long as okay ang buga, okay tayo doon mga kaibigan. Pero not all meron din naman mga issues na okay ang buga, pero shorted, wala pa rin. Hindi pa rin yun makakargahan. Considered dead pa rin yun mga kaibigan. Okay? And pwedeng mag-justify na printhead issue na or wala na tayong pag-asa sa printhead is yung tulad na sabi ko kanina, pag pinump out natin wala na talagang lumalabas, at pag pinump out natin, for example, may designated kasing butas para sa iba't ibang kulay. Yung black as in lahat yan, yellow, magenta, cyan. Pag pinump out natin, dapat maganda ang buga, straight lang siya at magaan sa kamay. Pag hindi yan magaan sa kamay, may problema tayo dyan. Okay? Yung iba nakukuha sa tiyaga, sa sipag, pero yung iba kasi wala. As in, wala ng changes. And hanggang dun na lang yun. For us to fully restore the
for us to fully restore all colors, kailangan na talaga mag-replace ng bago. Kahit pump out ka pa ng pump out, wala na. Meron lang iba yung nadadaan pa sa tiyaga. Usapang shorted naman mga kaibigan, marami rin kasing ibang mga indications yun eh. Pwedeng sa kuryente, pwede rin naman mga kaibigan sa ating logic board, or pwede rin naman mga kaibigan problema sa ating flex cable. Pero karaniwan, ito kapag ka nagdedeclag tayo, nababasa, no? Tapos plug in, sinaksak ulit, pinower on, shorted na. Yun ang problema. So, yun yung mga indications mga kaibigan kung sira na yung ating printhead, and we can do no more but to let it go, to purchase a new one or purchase a new printhead. Pero pang isa mga kaibigan, kapag ka nagpa-power cleaning ka, nag-power ink flushing or nag-perform ka ng ink charging, tapos sa tingin mo okay naman ang flex cable, okay naman ang logic board, pero while you are performing ink charging or power cleaning, walang lumalabas or walang nababawas na ink sa may ink tank, that means merong problema sa printhead ng printer mo. Ibig sabihin yon, hindi na siya nagkakarga, and we may consider that one as dead printhead. Yun lang, salamat, at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.